napaka-petty ng toyo, eh. I think kapag dun ka nabubwisit, dun ka naba-bad trip, hindi mo puwedeng tawaging mature yung sarili mo, eh. Oo. Unless yung toyo talaga nila sadista na kunyari, "Bakit sardinas ang ulam?" 'Di Oo. ba? Hindi naman gano'n. Yung toyo kasi, if you can learn how to vibe with it, make it in a way na kaya mo siyang gawing positive sa side mo, then I don't think you'll have a problem, eh. Kasi Welcome to our Valentine's Day special, Recipe ng Forever. We will dive into the 7 dimensions of wellness and find out the secret to a long-lasting relationship. We hope you guys enjoy. Listen well. Remember the Recipe ng Forever. So for our second guest, he is one of my friends back in college. Ito na. They were college sweethearts. They are college sweethearts and they are 7 years strong. So let's all welcome Ses. Wala yung partner na. I'm so sorry, but yeah, here's Ses. Hey man. Okay lang yun. Para hindi bias yung kwento. Okay na, thank you man. Thank you for having. Mas magandang one-sided ngayon. Lugi ako lagi pag nandun yun, eh. Goods yan. All right. So here we go. Paano kayo nagkakilala ni Iris? Well, siguro just typical call center story. We were both in the industry. And then magkasunod kami. Nauna akong pumasok sa kanya sa company and then she followed. So yung training batch namin nauna and then siya yung sumunod na training batch. Nung una ko siyang makita, I mean, it's very cliche to say, but it was yung, sorry if I'm allowed to curse, pare. Oo naman, pwede. yung una ko kasi siyang makita, like, ang ganda naman ng babaeng to. Woo! Oo, hindi, seryoso, kasi she's well prepped, eh. Marunong siya manamit, ang ganda niya na kahit magsuot siya ng something very sexy, it fits, it fits her bill, to say so at least ang Bisaya. But dun kami nagsimula and then siguro as time progressed, I tried getting to know her, nakikipag-usap, and then of course as a guy hindi mo naman yan yung isa sa mga misconception, eh. How would you talk to a girl without being a jerk? Yeah. 'Di ba? Totoo. It's very hard to kasi nakasanayan yung mga, sorry for the term kung may tatamaan. Meron kasi dito yung mga millennial styles na like makikipag-usap sila and then they're gonna go ahead and go for a pickup line and then kumbaga go with the flow. But with Iris kasi very closed door siya and yung mga taong kinikilala lang niya is somewhat she's gonna be interested with. So, awa ng Diyos. Tingin ko naman. And then, yeah, from that point, nagkakilala. And then, I don't think you can call it on a courting stage because sa akin kasi, napaka-trivial ng ligaw, eh. It's not that I don't believe in ligaw. Yun, ang lang talaga dito is, I would rather show you kung ano talaga yung personality ko, and then if you like it, then thank God. But if you don't like it, then tell me kung ano yung kailangan kong i-adjust para maka-vibe ka. Pag hindi talaga kaya, then it's a good experience. But with Iris talagang kami, polar opposites kami. I'm an extrovert and then she's an introvert. So, ang hirap pumasok sa mundo niya. Ang hirap. Like, she has her own girls. She has her own circle of friends. And then that time, nung time na yun, may jowa siya. Okay. So, ako naman si Gago, syempre. Pabibo, eh. Pakilala. And then, wholesome naman, syempre. But, at the end of the story, naging kami. And then, yeah, we just continued, there's a lot of things that has happened within the 6 to 7 years relationship namin. Ang nangyari lang talaga dun is, we weathered them all, siguro. I mean, hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng sabihin na
hindi kami nagkakasundo, maghihiwalay na kami. Hindi gano'n eh. Kasi sa amin, pag may toyo siya, hindi kita kakausapin. Kaya muna kita dyan, kakausapin kita pag kumalma ka. Bahala ka sa buhay mo, magpalamig ka. Hindi ko babanggain yung init ng ulo mo ng inis ko dahil napaka-random mong tao. Oo. Holy shit. Diba? Oo. Sino ba gusto ng toyo sa buhay? Exactly. Totoo. Kung ako na lang din tatanungin, hindi naman ako siomay, di ba? Pero siguro just to answer it in a way na I will be fair sa mga manunood sa'yo, and then at the same time, I will not be biased pagdating kay Iris. Pag ganun kasi na, ang understanding ko kasi ng toyo is parang mga random shit moments mo yan eh. Di ba? Parang you have this, not timeline, you have this moments wherein you feel shit, and then ako yung first person in contact mo na kapag parang kunyari parang naglalaro ng naglalaro ka ng Dota, ako yung gusto mong unang hatawin. Oo. Ang ganun eh. Ikaw yung keyboard. And ako yung keyboard pag kunyari na tilt ka or anything. But siguro kasi sa akin, hindi ko siya hinahanap, but nung time na talagang naging kami ni Iris, it has been well over parang naging parte na lang siya ng sistema kasi hindi napaka-petty ng toyo eh. I think kapag doon ka nabubuisit, doon ka nababad trip, hindi mo pwedeng tawaging mature yung sarili mo eh. Unless yung toyo talaga nila sa Disney na kunyari, bakit sardinas ang ulam? Di ba? Hindi naman ganun. Yung toyo kasi, if you can learn how to vibe with it, make it in a way na kaya mo siyang gawing positive sa side mo, then I don't think you'll have a problem eh. Kasi nung mga times na pag nagiging aggressive siya, pinapakalma ko lang. Then sabi ko lang, oy, kumalma ka, wala kang kaaway. Kung may kailangan ka, sabi mo ng maayos, hindi kita kakausapin, sige. And then, bibigyan ko siya 15 minutes and then she'll just chat or talk to me na sasabihin na, oy, okay kami. Okay na ako. Sasabihin ko, anong kailangan mo ngayon? Sabi mo sa akin, anong gusto mo? Pag kaya natin, gagawin natin kaagad nang matahimik ka na. Pag hindi natin kaya, then next time. Ganun. Pagkain. Napaka kasi ng pagkain. Nasa Bacoor ka paghahanapin ka na sanggupsal, hindi nga ako naglalabas. Oo. I love our take on this kasi may negative connotation pag sinasabi mo na, ay, toyo na naman to. Alam mo yun? Like, initially, ang defense mechanism natin is magalit o sabayan yung mga tinutoyo na tao. And not just with the girls, okay? Ako, personally, madalas akong toyo. And lalo na kung feeling ko, stress ako sa trabaho, sa time management ko. Or yung mga days nga lang na talagang napapanoon na, galit ako sa mundo. Oo. May mga ganong moments eh. Pero, siguro ang kinaganda na wala si Iris dito. Ay, baby. Is it can become a boy's version on how you see things. Kasi hindi ko nilalahat sa mga babaeng manunood po nito. Disclaimer lang po, madam, hindi ko po nilalahat. Pero kaming mga lalaki po kasi, majority of the time, kami po yung punching bag. Pag mahal namin ng tao, automatic kami po yung punching bag. Kung totoong pagmamahal po yan, tatanggapin na lang po namin yung sundok nyo. Kasi hindi naman kami yung tipo ng tao na magagalit ka na, kunyari, bakit ganito ka na naman, ganyan, and then, sasalubungin ka. I don't think magkakaintindihan kayo nun eh. Pero, majority of the time, kapag talagang magkukwentuhan kayo, tapos totoyoin siya, kami yung nagiging punching bag kasi mag-a-adjust talaga kami. Siyempre, ayaw namin ng toyo. Oo. Diba? But, I don't think I need energy. What I need is patience eh. Kasi, minsan talaga, hindi mo naman may iwasan na talagang pagod ka and then sasabay. Yan yung mga tinatawag na bad shits eh. Yeah. Yung pakaramdam mo, parang binubuhos ng mundo sa'yo lahat ng galit nila. Diba?
So, sa akin kasi, ang isa sa mga natutunan ko on how to handle these types of situations would be pasensya lang talaga. Like kapag may nangyayari sa kanya na hindi mo maintindihan na, ano bang trip nito? Okay 'to nung gumising ako, eh. Bakit nagbe-vegeta Oo. na 'to ngayon? Bakit 'di ba, nagsu-super saiyan 'to? Parang kapag malawak yung pasensya mo, ang ginagawa ko is you think of ways on how to avoid it. Kunyari, let's say for example na-stress siya dahil napagod siya kay Dylan, yung anak namin. Dylan or napagod siya dahil may pinagdadaanan siya sa side ng family niya. Mm, mm. Hindi ko hindi ko laging ino-offer yung help ko. Ang sinasabi ko lang lagi sa kanya is, "Kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin." Kasi sometimes she has her own personal dilemmas na talagang kahit mag-partner na kayo for the longest time, she wants to handle it on her own. Yeah, yeah. 'Di ba? Nandun yun, eh, hindi mo Oo. maalis yun, eh. So, ang pinaparamdam ko lang talaga sa kanya lagi is magkabaliktaran man ng mundo, 'pag kailangan mo ng tulong, unahin mo na ako. Kasi hinding-hindi ako tatanggi diyan, gagawan ko ng paraan 'yan. Pero not necessarily na ako yung mag-o-offer sa'yo ng tulong kasi nga ayokong ayokong maka-invade dun sa kung ano man yung pinagdadaanan mo kasi minsan tulad niyan lalo na 'pag umiikot sa family, Mm, 'yan. Oo. ano, eh, 'pag umiikot sa family sometimes, well, lahat naman tayo may ego, lahat naman tayo may pride. So, minsan talagang hindi niya hihingin yung tulong sa'yo, she would rather work for it on her own. Pero it's a nice to ano, eh, it's a nice feel kasi na 'pag galit sa'yo lahat ng mundo, galit sa'yo yung sitwasyon mo, there's this particular someone and that's me for her and then her for me. Na kapag kunyari parang baliktad na lahat ng sitwasyon, I can always chat na, "B, I need help. I don't know what to do. I don't know what to say." Usually dun na mag-start yung convo na yun. So, yun dun pa lang napapacify na. Ewan ko kasi yung ito kanina nga may random shit post na naman 'tong si ano, eh, na Oo. ay kanina kahapon na, "Ba't ka ba tawag ng tawag natutulog ako?" Tamo, 'di ba? Oo. Sorry, I get that. akala ko gising ka, eh. Kaya nga. I get that. So far in our conversation, may I can't help but think about this parang statement or experience ko din syempre na kapag tinutoyo yung isang tao, kailangan mo talagang hayaan. Kasi like I've been there, like again personally, mabilis akong toyoin lalo na in a way I kind of share the same sentiment with Iris na madalas kung may problema, I just need to own it. Kung kailangan ko ng tulong, Yep. magsasabi ako. And tawag dito, some people, not all, okay, but some people do struggle with understanding bakit nga ba kailangan natin hayaan tong taon to na maramdaman yung emotions niya. Kasi like, again, first instinct ng friends ko is, "Oh, ano nangyari? Oh, anong problema mo? Oh, ba't Oh, di ka nagsasabi? Ba't ayaw mo mga mag-reply? marites. Magsabi ka." Ganon. Tapos kapag nag-reply ka naman na ng katotohanan, Hindi ka naman tutulungan, di ba? gagatungan ka lang. Mga Yes. mga eme rin, eh. Oo, tapos sasabihin na, "I'm so sorry kung may matamaan man sa friends ko. I have no intentions of bringing an argument with you." Pero sabihin sa akin na, "Alam mo, nagbago ka na eh." What the fuck, dude? Oh, Like, Jesus! I've experienced the same. Oo. Kasi although hindi naman ako yung tipikal na tinutoyo, but dumadating din ako sa point na parang mentally drained and that's because I'm handling a lot of things right now. Tulad niyan, malayo si Iris sa'kin, tsaka si Mm-mm. Dylan. And then at the same time, I have to value my work kasi kailangan maganda yung trabaho mo, hindi puwedeng ma-sacrifice and that's your bread and butter. Oo. And then of course, at the same time, you have your side hustles like mga Axie fans Yeah! ka. Mag-Axie pa ako, Oo. Axie. Umaangat na. Umaangat na po, nag-DOS po, pero angat-angat tayo mga ₱20 magkano cellphone na dito pe, gano'n. Oo. Pero sa'kin kasi 'pag talagang ano, eh, I think this is, one of ano, siguro sa mga manonood po, sa inyo ko na lang ipapatama 'to. Try to think of it this way, kapag may pinagdadaanan yung mga tao, hindi nun ibig sabihin na kailangan nila ng karamay. You have to understand na people go through this situation because they have a problem with their environment and
kahit mag-partner na kayo, kahit mag-asawa kayo, sometimes you just have to let them be. Pero not necessarily na mawawala kayo. Magkaiba yung pinabayaan at hinahayaan. Ang hinahayaan is, hayaan mo silang mag-deal niyan. Hayaan mo silang i-deal kung ano man yung kailangan nilang i-deal. Hayaan mo kung ano man yung trip nilang gawin. And then at the same time, make them feel na kapag hindi na nila kaya yung mga bagay-bagay, isa ka sa mga taong kaya nilang asahan na tumulong sa'yo. I think that's the proper way of doing it rather than you just asking, ano bang kailangan mo? Ano bang gusto mo? Kasi kapag ginawa mo yun tulad niyan, pag ako mainit ulo ko, tapos ayokong kumausap ng tao. Kumbaga alone time ako nun eh. Iisip-isip ako ng mga bagay-bagay. Tapos papasok ka doon sa environment wherein yung environment ko, yung energy ko is galit. Tapos sabay, pag hindi kita nasagot ng maayos, and then in the end, ikaw yung magagalit sa akin, we're just gonna be butting heads with each other, man. 'Di ba? Parang you won't, hindi mo makukuha yung punto ng isang tao, and plain of it all, ang masasabi ko lang din, ba't ka ba nagtatanong, hindi ka naman tutulong? Sasabihin mo sa akin, kaya nga ako nagtatanong, gusto ko tumulong eh. Oo. Sasabihin naman ng isa, hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Yung isa naman, mag-iimo, magdadrama, 'di ba? Sad boy, sad girl moments, 'di ba? Ayan, oo. Ano lang, remember, always remember na when it comes to being in a relationship, it's not 100% you and me. Sometimes you have to allot time sa'yo. Sometimes you have to allot time sa iba. And sometimes talaga, may mga instances na talagang hindi kayo magkasama dun sa adventure na yun. And kapag natutunan yung i-manage yun, natutunan yung i-handle yun without sacrificing whatever you have between you and your partner, I think that's one of the key ingredients na pwede magkaroon para dito sa title niyang Forever, di ba? Totoo. Dude, thank you. Thank you so much, man. I honestly thought it that way. Kaya ang main disclaimer ko sa mga i-interviewin at na-interview ko is, if you do have a secret to your forever, you can share. Pero kung wala, then that's okay. Kasi I'm always alluded with this fantasy na, kapag nakilala ko yung partner ko, dapat parehas kami ng ganito, parehas kami ng ganyan. Like, Wattpad nila yan. Oo, di ba? Like, dang it! Kaka-Twilight ko to eh. Wattpad pa! Yan. Masyado kayong nanonood ng K-drama eh. So, di man ganun buhay. Oo. So, I really want to increase awareness. So, hindi man sa sobrang daming tao, let's start with my circle, na sometimes your fantasy, does not meet reality. And that's the cold hard truth na you really have to compromise. Diba? To make things work. Hindi araw-araw 100%. Hindi araw-araw Pasko. Diba? It's a gamer term eh. Sometimes you'll have this bad shit moments na magtataka ka, tumulong naman ako sa mahirap, nagdasal naman ako sa kung sino man yung ginawa ko naman yung tama, but parang tabingi pa rin yung mundo sa akin. But at the end of it all, people experience these situations, and quite honestly, isipin nyo na lang ganito. If papasok kayo dun sa mundo ng tao na yun na hindi siya nagpapapasok, 'di ba? Kumbaga parang sa property lang yan, kung papasok kayo sa isang lugar na hindi naman kayo tanggap or hindi sila nagpapapasok, that's considered trespassing. That's the same analogy na pwede mong gawin dito. Gusto ko mapag-isa tas papasok ka. Hindi para lang tayong start na kagad tayo magmurahan, hindi ko na kagad i-explain problema ko kasi dun lang din naman yung ending nito. Oo. So, I get that a lot, man. Like before din. Parang I used to have this huge problem with a person in my life. Isa lang naman. Then we kind of resolve it. Kapag sinasabi kong gusto mapag-isa, mayat maya pa rin yung pangulit niya sa akin. And then, syempre, like, I kind of burst out. Like, wala ako sa posisyon na ma-preface ko ng maayos yung gusto kong sabihin at yung intention ko. So, ang ending is like, fuck you, what the fuck? Ganun. So, very hostile yung approach. Then, parang natanim sa akin yung memory na to na I always need to
take a breath before I let my guard down para at least maiayos at masabi ko ng maayos yung gusto kong sabihin. Hindi yung like, God damn it, like, what the hell. Kasi kapag, yun yung sinasabi ko rin dito, and especially with Iris then, and siguro, kasi typical na babae si Iris eh. I mean, one of a kind siya para sa akin. Pero, pagdating kasi, there's a commonality between people na they think having emotions added to any judgment is good. Lagi ko sinasabi yan sa mga kaibigan ko, my close friends na wag kang gagawa ng decision, wag kang magsasabi ng kahit anong decision if it involves any kinds of emotion. Lalo na kung galing ka sa isang sitwasyon na hindi maganda. Kasi panigurado yung decision na yan, pabalik yan. Breakup 101 po yun, mga kaibigan, yung mga millennials ngayon, yung mga bata ganun mag-break. Diba? Bad trip sila. Kunyari, ba't hindi mo ako kinakausap na ganyan? Ganyan, hindi mo naiintindihan. Malungkot nga ako. And then yung isa naman, may pagka-eme din. Diba? Eventually, hindi kayo magkakasundo eh. But if you put it in a way na bago ka sumagot, just clear things out. If wala ka talaga, pag hindi talaga kaya ng loob mo, hindi talaga kaya ng ano mo, then just tell them frankly na hindi ako magsasalita about dyan kasi hindi mo magugustuhan yung sasabihin ko. Let me think. Let me breathe. Hayaan mo kung huminga bago mo ako tanungin uli. Kasi kung tatanungin mo ko ngayon, ako na nagsasabi, hindi maganda yung maririnig mo. Diba? And I think Iris gets that, and it works both ways kasi pag talagang may pinagdadaanan siya, hindi ko siya tinatanong na mag-decide ka na ng ganito, mag-decide ka ng ganyan. Kasi alam ko na yung sagot eh. You know, sabi nga nila, 1 + 1 is always equivalent to 2. So, kapag mga ganun yung mga tirada niya, reply ko na lang talaga dyan. Pag nakahinga ka na, pag goods ka na, saka ka makipag-usap sa akin. If may kailangan ka, saka mo ko tawagan. Pero wag mo akong kakausapin ng galit ka. Wag mo akong kakausapin ng may itoyo ka. Kasi magbabat heads lang kayo niyan, and whatever decisions ang mangyayari pagdating sa convo na yun will not be good. Naiintindihan naman niya. Ganun din sa akin. So like it kind of always goes back sa understanding, right? Like increasing your awareness kung what works for you, what works for your partner, and all. Exactly. Hindi pwedeng Wattpad na makakita ka ng pogi tapos sabay yung pogi may pagka-emo tapos ikaw may pagka-nerdy. Di ba? Hindi ganun ang buhay. Ang dami, siguro 10 out of 10 or out of 10 couples that I know na ganun nagsimula, only 2 of them survive, and those 2 kaya lang sila nag-survive is because may anak sila. Hey! Ad break. Wala pa aming sponsor. Mag-subscribe at follow na kayo sa Runaway Podcast. Nasa Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, at TikTok. Ang Runaway Podcast. Let us know kung ano yung natutunan nyo dito. Maraming salamat sa pakikinig. Now, back to the episode. So, it's useful to pinpoint where you are in your life by using TV series, and to find comfort and sentiment na parang, okay, di lang ako yung ganito. So sige nga, i-rephrase natin yung tanong mo. May tatanong ako sa'yo. Ako naman yung host for 5 minutes. Okay. If let's say, for example, you can... Sasagutin ko rin to after mo. Sure. If let's say, for example, you can like see a series na pwede mong i-plot dyan sa current love life mo with Jin, anong love life ang ihahalin tulad mo dyan? Or let's say, not necessarily series, but a couple in a very particular series. Tawag dito? Big Bang Theory. Si Howard tsaka si Bernadette. Yan, okay. Howard and Bernadette. First of all, maliit lang kami. Howard! First of all, maliit lang kami. Where are you currently? Who are you with? Tama! Tapos kabose.
Ayun. Howard and Bernadette kasi, like, one, I love my mom so much. Pero, nandun din talaga ako sa point ng life ko na I grew up with my mom and I never separated from my mom. So, that's a one. Two, I collect things. Very Howard. I used to have a weird fashion style, pero let's focus on the goddamn relationship, Paul. Ano ba yan? Yung relationship ko with Jean, it's kind of like Howard and Bernadette kasi there were a lot of compromises. A lot of differences. Okay. Diba? Especially beliefs, religion, upbringing, lifestyle. Magkaiba ba kayo na religion? Magkaiba. So, it's going to be a long conversation and a long stage of getting to know each other. We don't necessarily have any problems with getting to know each other. Pero I'm thankful and grateful na we're surrounded with people in our life na parang si Leonard or parang si Sheldon. Wala naman kami talagang Sheldon, pero I have this si Gam. Gam is kind of like Sheldon kasi like he's a man of reason. He's a man of reason. Yung parang tropa mo na ano. Dude, overthink naman kahit once. Oo. Tapos, kaya ako nasabing si Howard siya si Bernadette, syempre, kung merong Howard, may Raj. I have a Raj in my life. Meron din ako ka-bromance before. So, that's that. Paragis na Raj yan. Hindi kasi ano yan, hinalintulad ako dyan, di ba? Kila Tresha, kila Lauro, yung mga sa Sentinel. Sa grupo daw ako si Raj kasi ako daw yung nagpapayo lagi. Kumbaga ako yung taxi driver of reasoning. Kapag hindi nila alam yung gagawin nila, tatakbo sila sa akin. As mga sinasabi mga pasaway kayo, ginawa niyo ako literal na Bombay. Uy, no racist po yun. Bombay na po talaga siya. Oo. He's the guy that yun. Anyway, tapos tawag dito kasi yung sister ko nire-watch na yung series and doon ko talaga nalaman na in a way I can see my relationship now with Jean as Howard and Bernadette, lalo na yung time na tawag dito Howard opened up sa dad ni Bernadette na I didn't really grow up with a father figure, and as they try to get to know each other, si Howard gusto din maging ka-close yung dad ni Bernadette. And they started talking about families, talking about their career. Mm-hmm. Yun. So, I found it comfort na parang, okay, I can learn from this. I think, siguro, that's a good way on how you, that's a good way on how to see yourself. I mean, kasi masyadong ang siguro isa sa mga nagpapaganda sa isang series is they have their own biases, diba? They have their lead actors and stories, but at the same time, what makes a good series is that the supporting characters, the supporting cast also grows within the frame na tumatagal yung season. So wait. Sa ibabalik uli sa yung question man. Dati haliparot yung si Howard man, di ba? Look at my belt. It has, di ba? So, ganun ka rin pala dati. Kaya pala. Hindi naman sa belt, pero more on novelty items. Kaya like, nung back in college, lagi talaga akong may quote-unquote dalang nerdy stuff sa bag ko. It's either Funko Pop, comic book, or a t-shirt na gusto ko talagang magpapansin na, hey, look at my shirt. Pero hindi ka naman pumipick up line. Kunyari may nakita ka maganda, hello, Mrs. Swallowage mo. Oo, hindi. Gumagawa. Thank God, hindi. Hindi, isang malaking episode yun dito na, oh my, okay. Why Jerome is such a cringe. Putik yan. That's a good way kasi I think one of the successful couples na na-establish sa series realm pagdating sa US is Howard and Bernadette kasi they're easily remembered diba? Bernadette being a close closet type of girl na you get to understand and know, and then at the same time Howard is trying to outgrow something na talagang hindi niya matatanggal sa buhay niya. Diba?
So it's a good recipe, and then at the same time siguro I get siguro a little bit I get the approach that you've used with Jin, kung nanonood ka, mabait akong tao, hindi ako judgmental. Talagang ano lang ako, mabilis po akong mag-isip. So siguro I think it's in a good way na siguro ikaw sabihin na natin you're more on the hopeless romantic side of things. And then at the same time si Jin would be on the spectrum na talagang close closet siya, pinalaki siya in a way na not many people can approach her directly. Like if you're gonna be interested with your girl, hindi mo siya magiging ka-close kagad kasi nga magkaiba yung mundong ginagalawan niyo. Oo. 'Di ba? Oo. Fuck Ang you, Ted. napaisip tuloy ako. Ano sa amin? Mm-mm. Sino bang babaeng may toyo? Hindi kasi pag siguro sinagot ko sa akin 'yan. Parang sino ba? Ay, hindi, meron. I think Monica and Chandler. Hey! Okay. I think that's the most accurate couple na pwede kong ihalin tulad sa amin eh. Kasi although Iris is an introvert, she has her own fear of love lives as well. And again, Bibi, hindi kita tinatrash talk ka. They went south. Yun na yun. Ang ganda. For lack of a better term, they went south. Ako naman kasi, I'm a man of humor. Sabi nga nila, hindi naman ako pogi, hindi naman ako pangit, pero kaya-kaya kitang patawanin. Hey! Yun ang panlabang ko sa'yo, di ba? So, and aside from that, siguro pwede ko ihalin tulad sa akin si Chandler mainly because aside from jokes, I had my own fair shares of daddy issues. Well, my dad is not gay, pero a different kind of daddy issues. But at the same time, I'm career focused eh. Ako yung typical na corporate slave na gusto mag-branch out pero I cannot branch out because of certain responsibilities na meron ako ngayon. 'Di ba? So, kung sumatotal, ganun din naman nangyari sa amin eh. Out of the blue talagang we just hit off. And then ganun din kami mag-away. Pag-aawayan namin, of course, hindi mo naman maiwasan kahit sabihin mong iwasan yan eh. Magkakaroon kami ni Iris ng argument about finances, magkakaroon kami ng argument about small stuff like mga babae or lalaki. Pero yung away namin sa babae or lalaki, it's very, very minimal. Like, sino naman yung nag-add sa'yo? May mga ganong high school shit pa rin kami. Tapos si Iris naman, ano ba yan? May picture ka pa niyan dyan. Hindi ka ba napupugian sa akin? Mga ganun lang ako. Pero most of the time, pinag-aawayan na lang namin is tawag dito, ba't hindi ka nag-reply? Kasi dahil sa trabaho ko ngayon, nakita mo naman yung hours na inote ko, diba? Oo, dude. Ang dami. So, talagang pagdating dun sa part na yun, minsan talaga, nagtatampo siya kasi nga magkalayo na kami. So, hindi ko siya nasasabihan ng good morning, hindi ko siya nasasabihan ng good night. Pero, I always make sure na everyday I get to spend at least an hour. If not, tatawag ako sa kanila. Hey, baby, hey, Dylan, kakamustahin ko sila. I'll make sure na okay yung araw ko. Siguro ganun din kasi Monica and Chandler ended in good terms. And siguro kung magiging cliche ako na tao, I want it to end that way na nagsimula kami sa ganito, na nagsimula kami as total opposites. And then by magic, we just became compatible. Sabi nga nila, maghanap ka ng taong, ito, paalala ulit sa mga nanonood, hindi po ako naniniwala dun sa dami ko na pong disclaimer dito kasi baka mamaya i-cancel nyo ako, hindi pa naman ako sikat. Diba? So, dinig ba ako? Okay, kala ko nawala ako eh. So, pagdating dun sa part na yun, parang iniisip nila lagi maghanap ka ng kabaliktaran mo kasi magkakasundo kayo. May iba naman na ganun din naman yan, magbe-break din kayo, di hanapin mo na yung kaugali mo. Oo. Hindi ka pa nahirapan sa umpisa, di ba? Oo. Since matured na tayo konti, ang hinahanap ko na lang ngayon or ang explanation ko ngayon pagdating dyan is humanap ka ng kaya mong sabayan.
Do not over-exaggerate things. Do not overthink. Ang relationship mahirap yan, pero not necessarily hard. If you know where to place yourself, if you know how to pace yourself, if you know how to ask, if you know how to, kumbaga sa Tagalog, kung marunong kang makiramdam, I don't think you'll have any problems. Kasi wala namang perpektong relasyon, mag-aaway at mag-aaway kayo niyan eh. Pero at the same time, if you know how to wither yourself between those situations na hindi kayo nagkakasado, I don't think that will end on a breakup eh. Kasi pag nag-break kayo, or let's say for example, pag hindi mo kayang sabayan yung isang tao, recipe for disaster na kagad yun eh. So X na kagad yung thinking na maghanap ka ng opposite mo, sino mag-a-adjust sa inyo? Di ba? Para lang kayo naggagaguan. Mahilig siya sa K-pop. Ay, taga North Korea ka, kunwari. Oh. Sorry. I laughed way too hard. Honestly, ang maganda ngayon sa relationship namin ni Iris, we don't make a big deal about anything as long as it's not gonna be affecting our daily lives. Okay. Siguro, what I'm trying to say is, pagdating sa relationship namin, there will always be heavy discussions, especially we have a kid. We're trying to raise a family. We're trying to prove ourselves na makaka-branch out din ako sa ganyan. Diba? Parang career-wise, sorry, I don't want to be a corporate slave until I'm 40. Ayoko naman nun. Ayoko nun. That's why as much as possible, hanggat hindi pa ako lumalabas sa kalendaryo, gusto kong kahit papaano may establish ako na matatawag kong sa akin. So, those heavy discussions fall into that. Pero yung mga petty discussions na like, kunyari may toyo siya, we've learned on how to bypass that. Siguro it comes in years na lagi ko sinasabi sa kanya, and nakaka-copyright po to sa mga manonood na pagdating ng time na successful na ako at lumingon ako sa likod ko, ang una kong gustong makita is kayong dalawa ng anak ko dahil kayo yung reason kung bakit ko ginagawa to. Once I'm at my best, gusto ko paglingon ko sa kaliwat kanan ko, kayo yung kasabay ko. Kasi you're one of the major reasons as to why I'm in this position. Kung bakit ako nagpupuyat, kung bakit ako nag-OT, kung bakit ako nagagahol sa oras. It's because of you guys. Kasi kung wala naman ako motivation, 8 hours of work, that's enough eh. If I'm single, the hell with it. Kikita pa rin naman ako, magbabayad lang naman ako ng tubig, kuryente. Tapos na may matitira pa rin sa akin eh. Pero since I'm responsible for us and I'm partly responsible for your well-being, pag nandun na ako sa state na tao na yung ibang audience na yung tumatawag sa akin na successful na ako, gusto ko malaman nila na during this time of journey, nagsimula kami ni Iris na wala kami. Pero nagawa namin to na successful kami, successful ako, na pinagdaanin namin lahat from A to Z, wala kaming nilagpasan. Pati enye dinaanan namin. And it's a good feeling kapag dumating ka na doon. Now, I honestly think wala pa ako doon. Although I can say na hindi naman kami nahihirapan, hindi naman sila nagugutom. I have my own shares of bills I have my toys. So, we have our toys. So, I have my own hobbies na hindi naman niya pinagkakait sa akin. And what's good about it is that kahit medyo palabas na kami ng kalendaryo, hindi kami, alam mo yun, estudyante pa rin kami ng buhay na hindi naman kami nagmamadali na matuto pa. I mean, we're all dumb honestly think we're all dumb until we die. Kaya nga may quote na you should live as a student, not as a professor. Yeah, stoicism. Mm-hmm. With everything that we've talked about from the toyo to understanding, giving time. Pero for you,
ano yung recipe ng forever mo? Kay Iris and kay Dylan. Ayan. Recipe, siguro just not to overcomplicate things. To safely play it in a way na maintindihan ng lahat, there's no recipe for forever, man. There will never, may mga couple dyan na sasagot, ito yung kailangan niyang gawin. Again, all of those things are very subjective and is bound to change. Sometimes those situations will work, sometimes they won't. Sometimes you think this is right, sometimes you will think it's wrong, and it's in the opposite of your partner. Pero ang isang masasabi ko sa'yo, siguro, not a recipe, but an ingredient for a long-lasting relationship is you just have to make sure na malinaw yung tingin mo sa kanya as your partner. Don't date to fuck. Sorry for the term. Date to marry. Date to have an established relationship. Make sure na kapag nandito ka sa taong to, you give them sufficient time, you give them sufficient attention in a way na alam niyang hindi lang to pang short time. Alam niyang hindi lang to pang lokohan. And aside from that, once in a while, kung lalaki ka, siguro I'm gonna be speaking for most of the guys here. Always remember that chivalry will never be dead. Kahit tingin mo unfair na sa'yo ang mundo, always take initiative, especially if it will fix the problem immediately. Yun lang yun. If you think kaya mo namang gawin mo na kagad. Hindi yung magpapataasan pa kayo ng ihi. Ano lang eh. Siguro kung iisipin mo, ang mga love life ngayon, unfortunately, kaya sila nag-i-end is because masyado nilang minamadali yung mga bagay-bagay. And I can attest to that. Me and Iris happened very sudden. Pero along that way, minake sure ko na malalaman ko yung mga kailangan ko para maintindihan siya. Hindi ako nag-flow with the flow ng sa kanya. Ang ginawa ko is along the way na nandun kami, na as a couple kami. Minake sure ko na take down notes ako ng mga gusto at ayaw niya. Tinitingnan ko kung ano yung mga nagpapasaya sa kanya. And not necessarily that I'm gonna be doing them. It's just that pag dumating yung mga situations na ganun, I will always have na, okay. Alam ko na yung gagawin ko dito. And also, last, very important, don't be afraid to ask questions. I think the most stupid thing to do in your life is not asking questions, even if you're in a relationship. Bullshit yung sasabihin mo or bullshit yung sasabihin ng partner mo o ikaw na matagal na tayo, dapat alam mo na yan. Hindi yun ganon. Always make sure that you ask questions. Kasi kapag nagtanong ka, malalaman mo. Pag nalaman mo, makakahanap ka ng sagot. Pag nakahanap ka ng sagot, maayos mo yung problema. 1 + 1 is always equals to 2. Hindi magkakaroon ng 2 kung kulang ng isa sa isa. Kung may susuportahan, do you wanna share where the runners can follow you and all that? Ayo po, siguro siguro share ko na lang din yung link sa kanya, but I created a page kasi toy enthusiast talaga ako. So I created a page, it's called Galing sa Box, in which I post some new toys, insights on how I see toys, and of course tips on how you will maximize buying or purchasing a toy. Lalo na kapag in a relationship kayo, dun po ako maglalagay ng mga paano po bumili ng laruan ng hindi nalalaman ng partner nyo. Alright, yes. I need that. Yung mga ganun. So, po tayo dyan. But, with that, yun lang po, Galing sa Box. I'll share the link with paring Jerome, and hopefully you follow, guys. So, thank you for the opportunity. Yeah. Peace. Yeah, thank you, sis. Thank you, guys. See you next episode. Alright, likewise. Enjoy your date, man. Happy Valentine's sa Monday. Happy Valentine's. Bye-bye. And that's it for this episode.
If you'd like to support the podcast, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok at Runaway Podcast. Subscribe to the podcast, share the podcast, run away with Runaway Podcast.